Yung naputokan ng kwinti sa mata, dito yan sa bed 2. Yung nasabugan ng plapla sa kamay doon sa bed 8. Pakianda ang Bonso. Kailangan nang i-amputate ang kamay nun. Yung tinamaan ng 5 star sa penile area sa bed 1. I-page yun ng urologist na si Dr. Ramirez. May emergency penectomy na dito. Magpapahangin lang ako sa lobby Ay, grabe. Di na natuto ang mga tao. Sige lang, paputok pa more. Kakaawa naman ang penectomy patient na yun. Goodbye na kay Manoy. Sana kayanin niya ang katotohanan na wala na siyang ano. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Romeo. Ako yung Romeo na wala na ngang Juliet, wala pang sandata. Isa akong registered nurse. Sa tuwing may pasyenteng lalaki kami na yung problema ay ang kabahagi nila, hindi ko maiwasang maalala ang aking karanasan. Isang pangyayari sa aking buhay ang nagturo sa akin ng mahalagang aral. Isang aral na kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang naturang karanasan ko ay nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Ay, nakakatamad naman. Ay, wala man lang tayong magawa. Sana all newbie. Para naghahanap ng magagawa. Kita mong walang pasyente, ang tahimik. Hala, Dale! Ano? Bakit? Taupo ka talagang newbie ka? Prep na kayo, ER team. Babayin tayo ngayon Babahain? Dale, hindi ba kayo binilinan na wag sasabihin ng Q-word o kahit man lang pansinin ng ER kapag on duty ka pa? Yung mga pamahiin? Oo, yung pamahiin. It exists for a reason. Kaya napatunayan na totoo. Sa mga nagtataka bakit kami nagkagulo, yun ay dahil bawal na banggitin ng isang nurse on duty sa ER ang salitang quiet o tahimik o di kaya ay ang pagpansin na walang ginagawa. Kahit ang kawalan ng pasyente sa ER ay bawal din pansinin dahil siguradong babahain ng pasyente ang emergency room para sa araw na yon. Parehong mga newbie sina Dale at Miranda. Halos panabay lang silang dumating sa ospital. Nauna lang ng 2 linggo si Dale, pero mas maraming alam si Miranda sa takbo ng mga bagay-bagay. Siguro ay dahil may experience na din siya sa pinanggalingan niyang hospital. At kung akala niyo ito na yung huling beses na mabibiktima kami ni Dale, nagkakamali kayo. Ayaw ko na! Lord! Please! Ay, Diyos me. Kasalanan mo kasi, Dale. Nako, mag-workout kayong dalawa. Kidaliin yung mapagod. Saan ka ba nakakakuha ng lakas Hindi ka kakitaan ng kahit kaunting pagod. Natural sa mga pasyente, kailangan nila tayo. Kaya bawal mapagod, lalo ka na. Ikaw ang nagtawag sa kanila. Oo, sa pasyente nga naman. Nakuha mo pa nalandiin yung mga pasyente kanina, bahang-baha na nga tayo. Ikaw naman kasi, Miranda, may lalabs. Kung bumapayag ka ba naman na tayo na lang kasi. Alam ko ang bansag sa'yo dito sa ospital, no? Tigil-tigilan mo ko. Meron? Nauna ka kaya sa akin ng 2 linggo dito, pero hindi mo alam? Ang alin? Tirador ng mga single mom. Yan ang bansag dyan ng mga kasama natin dito. Talaga ba? Unang beses kong narinig yan Ako din, unang beses ko narinig yan. Unang beses ka dyan. Tusukin kaya kita ng karayo, makita mo. Hindi ako makapaniwala, idol. O hindi yung totoo Busyo, hindi raw totoo. Pero panayang hingi ng numbers dun sa mga single mom. Guilty as charged. Yan ang masasabi ko. Ewan ko ba pero iba yung charm ng isang single mom sa paningin at panlasa ko. Tipong kapag narinig ko na single mom, tapos sexy at maganda, idagdag pa na may pagka-independent yung aura. Swak na swak sa taste buds ko. The harder the chase, the deeper I fall. Nahihiya ba ako? Natural hindi. Bakit naman ako mahihiya? Achievement yun.
Biruin mo, gusto ako ng mga single moms. Balik tayo sa experience namin ng araw na yon. Dahil sa pagod ay nakaramdam kami ng gutom. Kaya naman pumunta kami sa cafeteria ng ospital. Dale strikes for the second time. Ang tagal naman ng Dale na yun. Type mo ba si Dale? Ha? Ano? Nagpapatawa ka ba? Ako? Gusto yung uhugi na yun? Uhugin. 5 years lang ang pagitan nyo ah. Oo nga. At mas matanda ako sa kanya. At kahit pa mas matanda siya sa akin, hindi pa rin uubra. Eh di ako na lang. Nako po, lalong hindi. Ayoko kayang mapabilang sa trophies mo. Malay mo naman. Ako na pala ang iniintay mo. At ikaw naman yung kapalaran ko. Romeo, sapat na sa akin ang anak ko. At anong kapalaran ka dyan? Matagal nang nalugi yung bus line na yun, no? Nagtatalo na naman kayo? Hindi. Lambingan ang tawag sa ginagawa namin. Oo nga pala no, single mom din itong si Miranda. Oo, tapos ang ganda pa. Larawan ng independent na babae. Sexy. Sige, tuloy mo lang yan para ireklamo na kita ng sexual harassment. Pero idol, bakit ba kasi mga single mom ang habol mo? Kapag single mom kasi maruga, tapos may experience na. Di na kailangan pa naturuan. Kumbaga sa kalandi uling, may baga na. Paaapoin mo na lang. Higit sa lahat, may ease of access na din. Aray! Ease of access ka dyan. Bastos ka, ha? Oh my God, Dale. Ano yung kinakain mo? Ha? Ito, spaghetti. Ang sarap kasing tingnan eh. Panginoon ka, Dale! Ibang klase ka talaga! Ang pagkain ng spaghetti, carbonara, pansit, sutanghon, bihon o kahit anong mahaba ay bawal sa ER. Maging ang panakaw na pagkain ng nurse on duty ng ER ng cup noodles ay umaakit ng pagbaha ng pasyente. At oo, nahulaan nyo. Pagbalik namin ng hapon na yon, hindi natapos ang baha ng pasyente sa ER hanggang gabi. Gusto naming sakalin si Dale pero hindi namin ginawa. Pabait naman siya. Kahit bata siya sa akin ng 10 taon ay nakasundo ko naman siya agad. Pero airhead minsan. Si Miranda naman ay matanda ng 5 taon kay Dale. Kalug siya, medyo masungit, responsable at misteryosa. Kaya naman lalo akong naakit sa kanya. Pero ano man yung paramdam ko, baliwala sa babaeng yun. Oh naman, may ice cream sa ref. Sinong galante nagdala ng mga to? Ako ang may dala ng pistachio flavor. Wala lang, pangalis lang ng katoksikan. Ewan ko kung kanino yung 1 galon ng vanilla flavor na yan. Tara, kain tayo ng ice cream. Nagdala ako ng 1 galon eh. Sa'yo pala yan. Natututo ka na, bata ha. Ganyan nga. Sige, sa susunod, kahit hindi ko birthday, magdadala ako. Ano? Birthday mo? Tapos, pumasok ka pa? Ano namang masama kung birthday ko? Ano daw masama kung birthday niya? Wala naman. Babain lang tayo ng emergency cases. Kaya good luck, birthday boy. Never a dull and restful moment talaga kapag kasama yung si Dale. Noon iniisip ko na baka sinasadya niya eh. Pero naisip ko din na walang lohika doon. Kasi damay din siya sa pagod. Ano siya, masukista? Siguro, kung kayo ang nasa kalagayan namin ni Miranda, baka tinurukan nyo na lang ng anesthesia. Natagos hanggang kaluluwa si Dale para hindi na makapaminsala pa. Pero may mga pagkakataon din naman na hindi si Dale yung dahilan. Isang gabi, nang duty kami sa private rooms, daig pa namin ang nakatungtong sa numero. Panay ang mood swings ng pasyente. Saktong kabilugan ng buwan noon. Wow, grabe naman ang simangot. Bakit? Kapilugan pala ng buwan ngayon. Oo nga no. Biruin mo yun. Walang ginawang toxic si Dale. Pero hindi pa rin tayo ligtas.
Hindi lang isang gabi, baka umabot pa ng 3 araw. Bakit? Anong meron? Hindi mo pa rin ba natatandaan? Kapag full moon, nagiging kakaiba ang patience natin. Nagiging sensitive. Tapos minsan madali din dapuan ng anxiety. Oo, ganun. At maraming iba pa. Diyos ko naman. Ang swerte ng isa dyan ha, hindi na magsishift sa ward mamaya. Gusto niyo talaga akong patayin sa pagod no? Ay, sorry, my bad. Ililibre na lang kita ng caramel macchiato bukas. Bakit? Anong meron? Utang na loob, Dale. Manatili ka na lang sa upuan mo. Kapag kabilugan ng buwan, parang naaapektuhan din yung mga pasyente. Kaya naman ingat na ingat ang mga galaw namin. Bakit kami nag-react sa milk tea? Ganun pa din. Ang pagdadala o pag-inom ng milk tea ay nag-aakit ng walang katapusang aktibidad sa ER, kahit sa ward. Nagiging kabi-kabila yung toxic situation ng patients. Unstable ang vitals. Ang pagpansin naman sa last shift ay magdadala ng baha ng problema. Kalimitan ay mga pasyenteng nagkukod. Para bang ayaw ka nang pauwiin. Gaya ng gabi na yun, nanakit ang mga tuhod at braso ko sa dami ng inasikaso. Subsob na sa lamesa si Dale sa pagod. Miranda naman ay humingi na ng break para matulog saglit. Tapos na ang shift ko para sa araw na yon. Sa wakas, kaya naman nagpasya na akong umuwi. Doon ko unang beses naranasan ang isang nakakakilabot na gabi. Oo naman, hindi kita nalilimutan. Totoo nga niyan, kapag pagod na ako sa shift, maalala ko lang ang mukha mo. Nawawala na ang pagod ko Pex man, mamatay man. Totoo yun. Ganun ba? Paano? Dito na ako sa apartment ko. Pahinga ka na ha. Tatawag ulit ako bukas. No, I love you more. Ba talaga single ma'am? Hindi nakalilimot ng TLC kapag kausap. Nabuhay na naman ang aking kaluluwa. Ano yun? May tao ba dyan? Sinong nawawala ng aso? Nandito na yata sa may sukal ng alaga nyo. Baka makapunta sa kalsada. Hala na nga kayo. Anong? Hindi ko matandaan kung ano ang sakto na nangyari ng gabing yun. Basta, paghangin ng bahagya, bigla ko na lang narinig na malapit na yung angil sa akin. Tapos parang may mga yabag akong narinig sa aking likuran. Nang lumingon ako, parang may kung anong malaking bagay ang sumalpok sa aking dibdib. Kinapusan ako ng hininga. Ang tanging natandaan ko lang ay ang pares ng dilaw na mga mata. Naghatid yun ng di maipaliwanag na kilabot sa akin. Pagkatapos ay nawala na ako ng malay. Romeo! Oy! Gising! Ano yun? Anong ano yun? Bakit ka nandito sa labas sa apartment mo? Pinagtitinginan ka na ng mga kapitbahay mo. Ha? Ano? Teka, nasan ba ako? Bah, mali ko sa'yo. Naabutan na lang kita na nakaikot sa'yo yung mga tao. Akala ko nga na-savage ka na o kung ano eh. Ano nangyari? Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa tinatawagan ni Doc Gomez. May medical mission kasi tayo sa Nueva Ecija. Hindi ka naman sumasagot. Kaya ayun, pinapuntahan ka niya sa bahay mo. Ganun ba? Shit. Oo nga. 45 missed calls. Paktay ako nito. Patay ka talaga. Hindi, biro lang. Sasabihin ko na lang sa kanila yung nangyaring problema mo dito. Salamat Pasok ka muna. Hindi na. Sunod ka na lang sa ospital. Sayang. Akala ko pa naman makakapagkape tayo He, hindi ko gusto yung tono ng pagkakapinayan ha. Pahamak na lang kaya kita. Sasabihin ko kay Doc Gomez na kaya hindi ka sumasagot kasi may kadate kang pasyente ng ospital. Ano? Huwag naman. Sige na, magkape lang tayo para magmadali na rin ako. Please? Ay, sige na, okay. Kape lang ha.
Kapag ikaw nag-isip ng kung ano, naku, kakapunin talaga kita. Oo, napapayag ko siya na tumuloy sa aking apartment. At oo, nagkape lang talaga kami. Dahil sa hiya, nagmadali ako para hindi na siya maghintay ng matagal. Wala pang 1 oras ay nasa entrance na kami ng ospital. Habang papasok kami, ay nakatanggap ng tawag si Miranda. Mula yun sa emergency room. Hello? Si Miranda to. Ha? Nandito na kami ni Romeo sa entrance ng hospital eh. Papunta kami kay Doc Gomez. Ano? Teka. Siya, sige. Diyan na kami dediretso. Oh, bakit? Dumiretso na muna tayo sa emergency room. Ano meron? Toxic na. Naghiga si Dale ng pasyente sa bed 1. Dale strikes again. Toxic ang term na gamit namin kapag sobrang dami ng emergency cases sa ER. Toxic din ang tawag namin sa pasyente na hindi maganda ang vital signs. Ang paghihiga ng pasyente sa bed 1 ng emergency room na may iba pang bakanting hospital beds ay nangangahulugan na magiging magnet yon ng baha ng tao. Na siyang naging sitwasyon ng araw na yon. Natapos ang baha ng tao bandang 6:00 na ng hapon. Pagod na kami nang makausap namin si Doc Gomez tungkol sa medical mission. Romeo, ikaw ang team leader sa medical mission nyo sa Nueva Ecija. May tutuluyan na kayong bahay doon. Magkapatid yon, si Kiko at Isabel. Yun ang pangalan. Huwag niyong hihiyain ng ospital, ha? Lalo ka na, Romeo. Yes, Doc. Makakaasa po kayo. At marami pa siyang naging dilin. Hindi ko siya masisi. Majority ng kasama namin ay puro newbie. Maging ang mga doktor na makakasama namin sa mission ay mga newbie din. Pero magagaling naman. Hindi sana kasama si Dale. Pero nagmakaawa yung ER team na maiiwan. Please lang, isama na ninyo ang toxic magnet, ang sabi nila. Ipinaalam ko na lang kay Doc Gomez na kasama namin si Dale. Ilang araw pa ang lumipas. Sakay ng service bus namin ay bumiyahe na kami pa Nueva Ecija. Kaming 3 ni Dale at Miranda ang magkakatabi sa harapan. Nasa gitna nila ako. Miranda, ano yan? Bote ng langis? Ha? Oo. Teka, bakit ka naninilip ng bag ng may bag ha? Bastos nito. Sus, parang sumilip lang eh. Nagmamasahe ka ba? Papamasahe sana ako sa'yo kapag masakit likod ko. Subukan mo lang, babalian kita para magpa-chiropractor ka. Ay, huwag naman no. Naglalambingan na naman kayong dalawa dyan kung kailan malapit na Halloween. He, lambing ka dyan. Pero bakit naman kung kailan ghost season ay saka naman tayo nag-medical mission? Baka mamaya niyan, may multo na magpatingin sa atin. Kasi once na pumasok ang burn months, lumalamig ang panahon. Doon malimit pumapasok ang pagkakasakit ng mga tao. Kalimitan, dahil sunod-sunod ang pagdiriwang ng kung ano-ano, nalilimutan ng bigyan ng pansin ang ubo at sipon, kaya lumalala. Madalas rin na nagkakahawaan pa. Sa bagay, may magpapatingin din kaya sa atin na aswang? Kanina multo, ngayon naman aswang. Nurse ka ba talaga, Dale? O albularyo? Curious lang naman kasi probinsya ang location ng medical mission natin. Dale, mas maganda kung maging curious sa tuberculosis patients na pupunta. Lately kasi nakakabahala yung search ng TB cases sa Nueva Ecija. Yan yung mismong dahilan bakit tayo pinadala doon, di ba? Oo. Kalimitan, mga Burmans kung mag-medical mission ang hospital namin sa mga probinsya. Ang naturang aktibidad naming yon ay libre. Ang tangi naming hangad ay mapigilan kung hindi man ay mabawasan ang bilang ng mga kaso ng sakit na nakakahawa. Dahil madalas ay nagiging sanhi yun ng kamatayan. Hindi dahil nakamamatay yung sakit, pero dahil napapabayaan.
Ayon sa mga pagsasaliksik, ang Nueva Ecija ang isa sa may pinaka nakakabahala na bilang ng tuberculosis cases. Kaya naman doon nagpadala ng medical mission ang aming ospital. Ilang oras din ang aming binyahe papunta sa Nueva Ecija. Pagbaba namin ay agad kaming sinalubong ng isang magandang babae na morena. Agad akong nakaramdam ng pagkaakit sa kanya. Kayo yung sa medical mission? Kami nga. Ako si Isabel. Tawagin niyo na lang akong Ate Isabel, ha? Sa amin muna kayo manunuluyan. Naitawag na kayo ni Doc Gomez sa amin. Kinagagala kita makilala, Isabel. Ako si Romeo. Ito naman dalawang kasama ko, si Miranda at si Dale. Kinagagala ko kayo makilala, Romeo, Miranda at Dale. Tayo na sa amin at nang maipakilala ko na rin kayo sa kuya ko. Ang ibang tutuluyang bahay ng kasamahan nyo nakahanda na rin. Sabi ni Doc Gomez may baby ka na raw, Miranda? Opo. Naku, ayos lang ba sa kanya na malayo ka? Ilang linggo rin ang ilalagi niyo rito sa amin. Siya pa nga po ang nagtaboy sa akin eh. Medyo dalaga na po siya, 13 na. 13? Ba, 17 ka pa lang nung maging anak mo yung dalaginding mo. Ano naman ngayon, ha? Galing mo naman mag-alaga eh. Biruin mo, napalaki mo siya ng ikaw lang. Parehas pala tayo, Miranda. Pero ang anak ko naman malaki na. Nasa 20s na siya. Kasalukuyan siyang nasa lola niya eh. Doon muna namin pinatira ni kuya para naman may kasama yung lola niya. Single mom pa rin, Isabel? Oo. Awa naman ng Diyos na itabuyod ko ng maayos ang anak ko ng mag-isa. Naku, ingat ka dyan, Ate Isabel. Tirador ng single mom yan. Bakit? Ex mo ba siya? Oy, kayo mamaya maniwala si Isabel sa inyo eh. Ate Isabel. Hindi Isabel lang, ha? Ang laki ng tanda ko sa inyo. Pwede nga. Pakiramdam ko, magkasintanda lang naman tayo. O kung mas matanda ka man, baka mga 3 years lang yung pagitan natin, no? 50 na ako. Yung totoo, hindi halata kay Isabel na nasa 50 na siya. Hindi ako nambobola. Tingin ko talaga ay hindi nagkakalayo yung edad namin. Nang idiin niya na Ate Isabel yung itawag ko sa kanya, lalo lang akong naakit. Sino ba naman ang hindi? Single mom na parang si Shibum ang mukha at katawan. Mapapasipol ka talaga. Kuya! Kuya, nandito na ako. Kasama ko yung mga nurse na ibinili ni Doc Gomez. Agoy, aray ko po. Pasensya na. Matakit ng gout ko. Hala, kumain ka na naman ba ng atay, kuya? Sarap naman kasi ng timpla mo eh. Walang sibuyas, walang bawang. Kakaunti ang toyo, sakto ang iyaw eh. Ay nako, ewan ko sa'yo, kuya, ha? Siya nga pala, ito ang kuya ko, si Kuya Kiko. Kuya, ito ang mga makakasama natin sa bahay pansamantala. Sina Miranda, Romeo, at Dale. Ay, nice meeting you Ako si Kiko. Pwede niyo akong tawagin Kuya Kiko. Naku, Kuya Kiko, bawal na bawal po ang atay sa may gout. Ba, mga nurse kayo, di ba? Baka may gamot kayo dyan. Ano yan, kuya? Hindi ka rin pala nakabili ng kakainin ng medical team. Pasensya ka na, Miranda. Ikaw nang mamili. Pwede naman ako. Naku, nakakaya naman sa'yo. Bisita ka namin. Wala yun. Tanda ko naman kung nasa ng palengke niyo eh. Nakita ko kanina. Digital yung karma. Sabi nga ng karamihan sa makabagong panahon. Nagboluntaryo ako na mamalengke dahil bala ko na masolo si Isabel. Pero wasak yung plano ko. Nagpaiwan si Isabel para tulungan si Miranda at Dale na mag-ayos ng gamit. Natural, kahiyaan na, hindi ko na ipinilit pa na samahan niya ako. Pinanindigan ko na lamang ang aking pagiging maginoo na kuno at pamacho. Umasa na makakadagdag yon sa aking pogi points sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang pero
Malaki ang pagkakahawig ko kay Dennis Trillo. May dimples din ako na di patatalo kay Alden Richards. Balik sa pagpunta ko sa palengke. Dahil sa dayo ako, may ilang mga marites na hindi ako pinalampas at agad na kinausap muna. Madilim na nang ako ay matapos mamili. Doon ako muling nakaranas ng nakakatakot na sandali. May tao ba dyan? Wala naman. Nakaguni-guni ko lang. Kinakakatawa yung nantitrip ha. Sino ka ba? Ramdam ko talaga na may sumusunod sa akin. Nainis ako kasi ayaw kong tanggapin na natatakot ako ng mga sandaling yun. Feeling ko nasa horror film ako. Anumang oras ay aabutan ako ng killer ko. Sa galit ko, lumingon na ako. Pero wala akong nakita. Tanging ang poste na aking nalampasan at ang maliit na tindahan na nasa sulok ang aking nakita. Hindi ko makita kung may nabili ba o wala dahil medyo urong yon sa daan. Paglingon ko, isang puting-puti ang mukha na may bahid ng dugo ang sumalubong sa akin. May bahid din siya ng dugo sa bandang dibdib at tiyan. Bakto! Uy, Miranda, sino pa ba? anong ginagawa mo dito? Aba, narinig kaya kitang sumigaw ka ng, may tao ba dyan? Nandun ako nang lumampas ka sa may poste. Bumibili ako ng milk tea. May tindahan dun na. Sinamantala ko na. Bawal kasi kapag nasa ER tayo, di ba? Kaya malamig ang kamay ko. Akala mo multo. Lakas ang takot mo din sa mga teenagers na nantitrip ha. Kahit naman siguro sino magugulat, di ba? Siguro nga. Tara, balik na tayo. Tulungan na din kita na dalhin yung pinamili mo. Winalawala ko na ang karanasan ko na yun. Sabi ko sa sarili ko, isolated case lang. Baka talagang inabangan ako ng mga kabataan para mapagtripan. Kasi mga dayo kami doon. Kaya naman ang sumunod na araw, tuluyan ko nang nalimutan yun. Maghapon kaming binaha ng tao sa unang araw ng aming medical mission. Ngunit isa man sa amin ay hindi kinikitaan ng pagod at pagkainis. Para sa mga tulad namin na medical health professionals, mas kinasasaya namin na nagpapatingin ang mga tao. Iwas pagkalat ng mga nakakahawang sakit kapag nagagamot yung karamdaman. Bandang 5:00 ay humupa na yung mga tao. Oras na din para pansamantala kaming tumigil. Tapos na ba kayo para sa araw na to? Nakabalik na ang iba. Hintayin ko na kayo para makapaghapunan na. Nakakawala talaga ng pagod kapag may nag-aalala. Isabel, salamat ha. Ay nako, tumirada ka na naman. Hindi naman basta tira yon. Sincere ako dun. Salamat nga pala sa ibinigay mong atsara, Romeo ha. Nag-abala ka pa. Sarap ba? Sabi nung alay sa palengke, sa kanya ka daw talaga bumibili ng atsara at paborito mo raw yung tinda niya. Kaya mo, sa susunod na maligaw ako dun, bibilang pa kita. Wala na to. Talagang all out na siya. All out talaga ako. Pero hindi pa din nawawala sa option ko ang tisay na si Miranda. Hindi ko maintindihan pero parang may kahawig siya sa mga past na ex ko. Kapag naman sinusubukan kong tandaan kung sino, hindi ko naman matandaan. Ang pagiging misteryosa niya, pero ready makipagbordagulan sa akin, ang isa sa mga katangian niya na gusto ko. Ibang klase si Del kapag nagutom nang iiwan. Kung hindi mo kasi inuna yung pakikipaglandian doon sa mga single mom na dumayo lang para tingnan ka, natapos sana tayo kaagad, diba? Bah, wala ka namang hiyain ko yung mga chika babes na yon. Nakakaya naman sa partido nila, di ba? O paano si Ate Isabel? Espesyal si Isabel. Pero syempre, espesyal ka rin sa akin, no? Ay nako, tumigil ka nga, Romeo. Totoo yun, Miranda. Kung sasabihin mo ngayon sa akin na tayo ng dalawa, titigilan ko na ang panliligaw sa kanya.
Ewan ko sa'yo. Parinig mo yun? Ang alin? Para kasi ako nakarinig ng taser eh. Taser? Yung nakakakuryente at nakakapagpawala ng malay? Baka naman guni-guni ko lang. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano ba kasi ang ayaw mo sa akin? Tinatanong pa ba yan? Babaero ka at mukhang hindi mo din alam ang bigat ng bawat sakit na iniwan mo sa mga babae na sinasaktan mo. Ang relasyon natatapos yan. Natural yun. Kaya nga hindi ako kumukuha ng jowa na wala pang karanasan eh. Nadala ako dun sa first girlfriend ko nung high school. Oh, ano naman kasalanan ng ex mo? Aba, wala pa nga kami nagagawa kundi kissing. Feeling engaged na kami kung makahigpit. Tapos nung makipag-break ako kasi nasasakal na ako, sukat ba namang pagsigawan na paano na daw siya magpapakasal sa iba nalawayan ko na siya. Well, technically, totoo naman na nalawayan mo na. Nakabag-exchange na din kayo noon ng bacteria sa bibig. Na hindi ko nga nakita yung kulay ng bra niya. Sira ulo ka talaga. Mahal ka na kasi na tayo na lang dalawa. Malay mo, mapatinu mo. Ayun ulit yung tunog ng taser oh. Tapos parang may naghigit din ng duct tape. Taser? Tapos, duct tape? Di ba ang mga gamit yun kapag may dinudukot? Miranda, huwag kang bibitiw sa akin kapag sinabi kong takbo ha. Hindi ko hahayaan na madukot ka nila. Ha? Nakahalata yata ang mga ogag na yun ha. Natiktikan natin ang balak nila. Ako? Teka, bakit naman ako? Ang ganda mo kaya. Tapos tisay ka pa. Kaya sabi ko sa'yo, pumayag ka na maging jowa ko. Para may tagapagtanggol ka na. Personal bodyguard mo ko. Romeo, ay nako. Paano pala kung ikaw ang pakay ng kung sino man na yun na nagpapatunog ng taser at duct tape? Ako? Napugingin kasi sa akin siguro. Take mo na kasi ako. Para alam na ng lahat na may nag-aari na sa akin. Tsaka malay mo, mapatinu mo ko. Paano nga kung gusto lang kitang pagigantihan? Halimbawa, may kaibigan o kamag-anak ako na naging ex mo. Sasabihin mo pa kaya na mapapatino kita? Seryoso yan. Sino naman sa naging ex ko kaya ang may mabigat na galit sa akin ha? O kaya may sobrang sama ng loob na magbabalak magiganti sa akin ha? Hala siya oh, natakot ka ba? Sira ulo. Kala ko talaga seryoso ko eh. Magbago ka na kasi bago pa mahuli ang lahat. Sige ka, baka mamaya totoong may nagbabalak na magiganti sa'yo, hindi mo pa alam. Sa totoo lang, kinakambahan talaga ako sa babala niya na yun. Pero dahil natural na sa akin ang pagiging Mr. Romantiko, hindi ko sineryoso ang paalala niya. Tuloy pa din ako sa dati kong gawi, pati na din sa panliligaw ko kay Isabel. Di naglaon at sa pangalawang linggo ng aming medical mission, naging mag-on na kami. Mag-on na pala kayo ni Ate Isabel ha? Oo, pero open pa rin ako sa'yo. Tumino ka nga. Seryosohin mo yan si Ate Isabel. Mabait siya at mukhang seryoso siya sa'yo. Wala akong relasyon na hindi ko sineryoso, no? Kaya pala hanggang ngayon single ka pa rin. Seryoso ka nga, no? Hindi ko kasalanan na bigla na lang nagiging possessive na monsters yung mga babae sa paligid ko. Ayoko pa naman, nasasakal ako. Kaya nagiging possessive kasi walang sense of security sa relasyon nyo. O paano? Happy ka na dyan kay Ate Isabel? Happy ako sa relasyon namin, no? Oh, basahan na likod mo. Gusto mo lagyan kita ng sapin? Sige ba? Salamat, Dale, ha? Ito, nagdala din ako ng bottled water. Napansin ko kasi naubos na yung sayo. Naku Dale, wag mong sanayin niyang si Romeo. Hindi na baby yan. Nag-assist lang ako. Napansin ko kasi na madami siyang ginagawa kanina pa. Nang maging kami ni Isabel, napansin ko din na parang naging kakaiba ang pakikitungo ni Dale sa akin. Tipong sobrang atensyon. Inakala ko na baka nakikisama lang o baka nabawi lang sa mga aberya na ginawa niya sa amin sa ER. Pero sana pala pinansin ko na yung pagbabago ng pakikitungo niya nang pansinin ito at banggitin ni Isabel sa akin.
Saan mo gusto pumunta bukas? Ha? Bakit? Ano bakit? Rest day ko sa medical mission namin bukas. Date tayo. Pwede naman tayong dito na lang sa bahay para makapagpahinga ka rin. Hindi ako makakapagpahinga niyan kung dito tayo sa bahay. Papagurin rin kita ng gusto eh. Ay, ano ba? Loko ka ha? Hindi yan pwede. Hindi naman umaalis ng bahay ang Kuya Kiko. Inagits niyo. Bibiro lang naman ako. Ay, nakakagulat ka naman, Dale. Oh, napansin ko kasi na wala na kayong iniinom. Dinalan ko kayo ng kape. Salamat, Phil ha? Walang anuman, Ate Isabel. Baka pwede pagkaubos nyo ng kape nyo, pumasok na kayo sa loob. Mahihirapan kayo, baka mahamugan at magkasakit pa kayo. Romeo, hindi mo ba napapansin yung si Dale? Na ano? Medyo kakaiba ang pakisama sa'yo eh. Bakla ba yun? Ang alam ko, hindi naman eh. Bakit? Ay, ewan ko ba. Iba ang pakiramdam ko sa mga ikinikilos niya. Ay, ang girlfriend ko nagsiselo sa kapwa ko lalaki. Iba na yan, ha? Hindi ito selos, Romeo. Nagpapaalala lang ako. Oo na. Much appreciated. Tara na nga. Pumasok na tayo sa loob. Wala naman akong makita na masama sa kinikilos ni Dale. Naisip ko na baka sabik lang siya sa kuya. Nabanggit kasi minsan ni Dale sa akin na ulila na siya sa ina at nag-iisang anak lang siya. Minasama ko ang pakikialam ni Isabel. Naisip ko na galawang possessive na naman ang nangyayari sa amin. Nagumpisa akong makipag-usap ulit sa ibang single moms na nasa options ko. Malimit din akong magpagabi ng balik sa bahay ni na Isabel at Kiko. Isang gabi, hindi ko akalain na makakaranas ako ng tinatawag na near-death experience. Anong oras ka babalik? Mamaya siguro. Magpapahangin lang. Gusto mo sundan kita dyan para may kasama ka? Wag na. Alam ko na pagod ka rin sa pag-aasikaso sa aming team. Babalik rin ako mamaya ng konti. Paano? Bye na ha? Pahinga ka na, okay? Uy, si Raquel. Pag-good vibes na baby love to. Hello, beautiful. Ha? Kasi kausap ko kanina si Do kaya busy. Girlfriend? Wala ako nun. Busy ako sa medical mission namin. Ha? Ay, kumayaso dito? Wala naman ako nakikita eh. Pero may naririnig ako. Touch naman ako sa concern. Yes po, mag-iingat po. Oh sure. Sige, pagbalik namin, meet up tayo ha. Tapos magtagaytay tayo. Sige. Oo naman. Bye. Mwah. Saan pa nanggagaling yun? Tulong! Tulungan niyo ako! Please! Ang binti ko! Hindi! Bitiwan mo ako! Impacto! Bitaw sabi! Hindi po ako magagawa kapunan! Gago! Hindi ako makatayo. Matawagan nga si Miranda. Hello? O bakit Romeo? Nagagala ka pa rin? Miranda, sunduin niyo ako ni Dale. Hindi ako makatayo. Tulong. Pagkatapos kong tumawag kay Miranda, nawala na ako ng malay. Nagising ako nang nasa kwarto na ako sa bahay ni na Isabel. May benda ang aking kanang binti at kaliwang braso. May nakakabit din na swero sa akin. Oh, gising ka na pala. Pinag-alala mo kami ni Miranda kagabi. Nasa si Miranda? Nasa kabilang kwarto. Nag-a-apply ng cold compress sa may tadyang niya. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nahulog daw siya dun sa kama niya kagabi. Sa pagmamadali niyang madaluhan ka namin. Pagtayo daw niya, hindi niya napansin na nakapulupot yung kumot sa binti niya. Ayun, bumagsak siya at humataw ang tadyang sa sahig. Naku po. Teka, anong oras na ba? 10 minuto bago mag-alas 6. Siya nga pala, sobra din nag-alala sa'yo si Ate Isabel.
Bago pa namin napatahan, kinailangan ng bigyan ni Doc ng pampakalma. Sobra naman yata ang pag-aalala na yun. Medyo na ha. Kung ikaw din ang nakabalita ng may nilapan na mabangis na hayop, matapos mo na malaman na nawawala ang nobyo mo, magiging OA ka din. Kuya Kiko, ano pang ibig niyo sabihin? Matapos kang mahanap ng iyong mga kasamaan sa talaiban na sugatan ng braso at binti, sa kabilang kanto naman, may natagpo ang bangkay ng isang lalaki. Bangkay ho? Oo, ang sama ng lagay ng bangkay. Labas ang bituka, nawawala ang atay ng tao. Kilala na ba kung sino yun? Hindi nga siya taga dito sa amin eh. Sabi din ng mga tumingin sa bangkay, hindi dito pinatay. Dito lang sa lugar namin dinala. Pero sa ibang lugar pinaslang yung tao. Malimit po ba na may patay na natatagpuan dito? Sa panahon ngayon, hindi. Ngayon lang. Pero nung panahon daw ng mga lolo namin sa tuhod, o baka sa talampakan pa, ay may mga ilang pangyayari na rin raw na may mga natatagpo ang bangkay na animoy kinain ng mabangis na hayop. Ha? Anong hayop po? Ang sabi ng bali-balita, aswang daw. Ha? Aswang? Aswang? Pero hindi naman yun napatunayan. Siya nga pala, pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang, Romeo? Iwan ko po muna kayong dalawa. Puntahan ko muna si Miranda. Ipapaalam ko nagising ka na. Ano pang pag-uusapan natin, Kuya Kiko? Hindi ko na ito pahabahin pa, kaya makinig ka. Ang kapatid ko na si Isabel. Minsan ko lang makitang umiyak ng sobra. Yun ay nung iniwan siya ng ama ng kanyang anak. Kagabi muli ko siyang nakita na nag-hysteria gawa ng sinapit mo. Pasensya na, Kuya Kiko ah. Hindi ko naman gusto na mag-alala siya. Hindi naman kita sinisisi. Ang sa akin lang naman, kung hindi ka seryoso sa kapatid ko, mas mainam na siguro na huwag mo nang patagalin ang relasyon nyo. Mabait akong tao, pero kaya kong maging masama kapag nasaktan ang kapatid ko. Naintindihan ko po. Mabuti kung ganun. Nasabi ko na ang gusto ko. Bahala ka na kung anong gagawin mo ha. Iwan na kita para makapagpahinga ka na. Nang kausapin ako ng kuya ni Isabel, yon ang naging huling PC ko para makipaghiwalay na sa kanya. Nakakaramdam na ako ng pressure at ayoko nun. Kaya naman nang gumaling na ako, ay kinausap ko siya at nagparamdam ako na gusto ko nang tapusin ang aming relasyon. Bagay na siyang maghahatid sa akin sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Free day ko noon at may 2 linggo na lang na natitira sa medical mission namin. Oh, kamusta na ang mga sugat mo? Okay naman. Buti na lang at hindi naging malala at nakuha naman sa mga gamot. May konting peklat pero ayos na. Ay, mabuti naman kung ganun. Natakot talaga ako na may mangyari sa iyo eh. Isabel, Ano yun? tapusin na natin to. Oh, sige. Ay, bukas nga pala, duty ko ulit sa site. Mas maganda kung maaga ka magpahinga. Hindi nang ibig ko sabihin. Ano? Teka, huwag mo sabihin, nakikipaghiwalay ka na. Yun na nga. Ano? Bakit? Anong problema? May nagawa ba ako? Wala naman. Pakiramdam ko lang kasi na hindi na nagkiklik sa akin ang relasyon na to. Anong sinasabi mo? May iba na ba agad, ha? Agad? Dahil ba sa surplus na lang ako? Hindi yun sa ganun. Kung hindi ganon, si Miranda ano? Siya ba ang dahilan? Tama ako, hindi ba? Oo. Masaya ka na? Oo, si Miranda. Kaso ayaw kong pansinin eh. Andiyan ka. Di kumagat ako. Panakibutas ako, ganon. Hindi naman. Sineryoso talaga kita. Pero hindi ko kaya yung masakal. Kahit ang kuya mo nakikialam na. Kung si kuya lang, kaya ko siyang kausapin. Hindi naman tayo mga bata. Kaya nga, hindi na tayo mga bata para magtiis sa sitwasyon na hindi pabor sa atin. Mas tukoy na rin natin kung ano ang gusto natin. Hindi. Ikaw lang ang may ganyang pag-iisip. Tandaan mo ito, Romeo. Darating ang araw na may babae na magbibigay ng matinding leksyon sa'yo. Tandaan mo yan. Pagkatapos noon,
Umalis si Isabel nang walang lingon-lingon. Naiwan ako na iniinda ang lakas ng sampal niya. Pansumandali na umugong ang aking tenga. At pakiramdam ko na paso ang aking pisngi sa lakas ng sampal na binigay niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakaupo doon. Pero nagulat ako nang may malamig na kung ano ang dumapo sa mukha ko. Ay, kapala yan, Dale. Oh, baka mangitim at maging pasa. Kaya dinalan kita ng ice pack. Salamat Akala ko nasa labas kayo ni Miranda. Bumalik ako, may nakalimutan kasi. Ganun ba? Totoo ba yung sinabi ni Isabel kanina? Na-break na kami? Hindi. O yan, no? Yung dahilan. Totoo ba na si Miranda? Seryoso? Oo. Alam mo naman yun noon pa, di ba, na may gusto ko kay Miranda. Ibig mong sabihin yung mga banat mo kay Miranda, seryoso? Oo. Bakit ba? Sayang naman. Akala ko talaga nagbibiro ka lang. Okay lang naman kung iba. Pero bakit si Miranda? Ano nangyayari sa'yo? Sorry talaga. Pero si Miranda yung huling pisi ko eh. Nawalan ako ng malay pagkatapos noon. Nagising ako sa isang madilim na kwarto. May 2 dilaw na mata ang nakatitig sa akin. Nanlamig ako na makita ko yun. Isang angil ng animoy mabangis na hayop ang aking narinig. Walang ano-ano'y sinugod ako ng malaking hayop. Na parang dambuhalang aso na itim. Nang bumuka ang bibig ng aso ay namalayan ko na nananaginip pala ako. Tuluyan nang bumalik ang aking ulirat. Namulatan ko si Dale na nasa aking ibabaw na may nilalaro na scalpel. Nakagapos ng duct tape ang aking kamay at paa sa poste ng kama. Ano ginagawa mo? Gising ka na. Buti naman. Dale, ayoko ng biro na to. Sinong may sabi na biro ito? Hindi ito biro. Tama na, okay? Habang kaya pa kitang patawarin. Hindi, Romeo. Hindi na kita kayang patawarin. Ano ba yung sinasabi mo, ha? Nang mahanap kita kung saang ospital ka nagtatrabaho, sumumpa ako sa nanay ko na igaganti ko siya. Pero lintik na puso to. Imbis na magalit ako sa'yo, nagkagusto ako sa'yo. Kahit ilang beses kitang sundan at tangkaing dukutin, hindi ko magawa. Inaatake ako ng awa kapag nakikita ko na natatakot ka. Ano? Yung nakasunod sa'yo nung unang gabi natin dito, pati yung naglalaro ng taser at duct tape. Alam mo, yung natatawa pala yun noong gabi na sabay kayong umuwi ni Miranda. Ako yun. Tawang-tawa ako nung sinabi mo na si Miranda ang pakay mo. Ikaw yun? Siraulo ka ba? Hindi ako siraulo. Bakla ako. Gusto kita. Kahit ikaw ang dahilan kung bakit naalis sa trabaho ang nanay ko. At kung bakit habang buhay ng dependent sa antidepressants si Mama sa gawa mo, hindi kita magagawang saktan na hayop ka. Bakla ka? Oo, matagal na. Bakit ba kasi ang salbahe mo eh? Bakit ka ba ganyan? Ayaw mong tumino. Sabi ko, okay na ako. Papapatawad kita. Basta huwag lang si Miranda. Pero ayan ka at talagang kinusto mo pa siya. Noon pa naman sinabi ko na gusto ko siya, di ba? Alam mo ba, ipinapanalangin ko na si Miranda ang karma mo, na may isang babae, yung kahit anong gawin mo hindi mo makukuha. Pero hindi. Mukhang nagkakagusto na din sa'yo ang gaga. Nasaan ang ganti ng panahon sa'yo? Wala! Kumalma ka muna, okay? Mag-usap tayo. Hindi na. Napuno na ako sa'yo eh. Ako na lang ang magbibigay ng karma sa'yo. Yung hindi mo malilimutan talaga.
Uukaan ko ang mukha mo para naman wala nang magkagusto pa sa'yo. Halos maihi ako sa aking pagtalon. Pagkaramdam ko ng paghiwa ng scalpel sa mukha ko. Magmula sa cheekbones ko ay dahan-dahan na hiniwa ni Dale ang aking kanang pisngi. Hanggang sa may panga. Napasigaw ako sa sakit. Tsaka naman biglang nagbukas ng pabalagbag ang pinto ng kwarto. Sa gitna ng nakakawalang ulirat na hapdi sa aking mukha, ay nakaramdam ako ng ibayong kapanatagan. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Dale! Itigil mo na yan! Nagdala na ako ng mga pulis! Impact na ka, Miranda! Kontrabida ka ng buhay ko! Nauunawaan ko kung gusto mo magiganti sa kanya, pero hindi to tama! Naloko ko na din ng gagong ito. Nagkakagusto ko sa kanya? Dale, pag-usapan natin to ng maayos, okay? Oo, pagkatapos ko siyang patayin upang hindi na makapaminsala pa. Ngunit hindi ako napatay ni Dale. Nag-warning shot ang pulis na kasama ni Miranda. Kaya naman nabitawan ni Dale ang hawak niya na scalpel. Si Miranda naman ay dinaluhan ako at nagbigay ng first aid sa open wounds sa pisngi ko. Matapos ang insidenteng yon, nakulong si Dale. Nakakatakot talaga si Dale noon, ano? Balita ko nga ililipat na siya sa asylum eh. Kawawa naman. Paano mo nga pala nalaman na nangyari? Eh, nakapagdala ka kaagad ng pulis eh. Nakita ni Kuya Kiko yung pangyayari. Nang buhating ka daw ni Dale papunta sa kwarto, agad na umalis si Kuya Kiko at nagpunta sa tent natin. Ang pobre nakayapak pa nga at nanginginig. Na hindi nakapagdala ng pambayad sa tricycle. Ah, ganun pala. Buti na lang talaga tumabot kayo. Nasugatan pa rin ni Dale ang pisngi mo. Teka, talaga bang hindi mo matandaan kung kaninong anak siya? Sabi mo kasi sinabi niya sa'yo yung kasalanan mo kung bakit may depression na yung nanay niya. Kinabigla ako rin yun. Hindi pala totoo na ulila na siya. Buhay pa pala ang airmats at may depression. Iniisip nga kung kaninong anak siya eh. Huwag ka naman bababae ha. Tingnan mo yan nangyayari sa'yo. Maging lesson na sana yan sa'yo ha. Tayo na lang kasi. Seryoso ka ba talaga sa akin ha? Oo naman. Oo. Parang hindi ka muntikang mamatay ilang araw nang nakakalipas ah. At ikaw ang nagligtas sa akin sa sitwasyon na yun. Malay natin, sa'yo na pala yun na meant to be tayo, di ba? Isang linggo na lang yung natitira sa medical mission namin. Naging mas close kami ni Miranda. At di naglaon, ay sinagot niya ako. Naging mag-on kami. Pakiramdam ko noon, nanalo ako sa loto. Sa wakas, ay sinagot na ako ni Miranda. Natapos ang aming medical mission sa Nueva Ecija na ang sweet naming dalawa. Pakiramdam ko wala na akong mahihiling pa. Balik ER kami. Halong saya at lungkot ang hatid naming balita sa mga kasamahan namin. Ipinaalam namin na may relasyon na kami ni Miranda. Sinabi din namin ang sinapit ni Dale. Nabigla ang lahat pero pagkatapos noon ay back to work na din kami kaagad. Kumusta na kaya si Dale no? Balita ko, ganun pa rin. Di pa bumabalik ang katinuan. Ay, kawawa naman. Pero nabigla talaga ako na malamang bakla pala siya at ikaw ang trip niya. Hindi ko na maalala yun. Nakakatakot talaga siya kung makatitig. Sa tuwing maalala ko kung paano niya hiniwa yung pisngi ko gamit yung scalpel na hawak niya. Nakakilabot. Ay, sinira niya talaga yung mukha mo. Ang laki ng peklat oh. Oo, pero hindi naman nakabawas daw sa kapugian ko. Sabi ng mga nakakita, parang nga daw nakadagdag pa sa angas ko eh. Kahit yung cute na pasyente, yun din ang sabi. Romeo, papaalala ko lang ha. Yung pangako mo na hindi ka na maaakit sa iba, lalo na sa mga single mom. Work in progress siya, my loves. Ay, siya ka pala. Baka naman pwede kitang imbitang lumabas sa darating na day off natin sa Sabado. Pwede naman. Yan. Wala nang bawian ha. Yung anak mo,
Kailan mo papakilala sa akin? Soon. Isusurprise na lang kita. Ayoko ng suspense. Lalo lang ako nang gigigil. Sira. Puro ka talaga kalokohan eh. Oh, may tawag ka yata. Sige. Take ko lang sa labas ha. Bakit naman? Pwede naman dito ah. Nako, barkada ko to eh. Papalakas yung boses ko. Babalik rin ako kaagad. Ito alam ko kasalanan ko talaga. Hindi ko kabarkada ang nasa kabilang linya, kundi ang isa sa mga single mom na pasyente na kinuhanan ko ng cellphone number at nakaka-text ko sa gabi. Wala akong balak na palitan si Miranda. Ang totoo nga niyan ay balak ko nang mag-propose sa kanya. Ewan ko ba, pero sa kanya ko lang naramdaman ng ganun. Yung sinasabi ng karamihan na paglagay sa tahimik. Balik tayo sa caller ko. Alam ko na dapat talaga hindi ko na lang sinagot. O kaya ay sa harap ni Miranda ko yun sinagot. Pero sabi nga ng matatanda, old habits die hard. Hello, Annie. Kumusta ka na? Okay naman, pogi pa rin. Next week? Let me check my schedule. Ha? No, hindi. Basta ikaw, hindi kita matitiis. I'm always available. You miss me, ha? I miss you more, sweetie. Sige na. Bye-bye na. Tapos na yung tawagan niya ng barkada mo? Oy, Miranda. Nasa ER si Doc Gomez. May change sa shift schedule natin kaya kita sinundan. Yung tungkol sa tawag. Nauunawaan ko. Sumunod ka na lang kung tapos na yung call mo sa phone. Nalintikan na. Ugag ka talaga, Romeo. Akala ko talaga katapusan na ng relasyon namin. Pero hindi naman. Hindi na inungkat pa ni Miranda ang tawag na yun. At natuloy din ang aming lakad. Nagkita kami sa isang sikat na mall. Tapos ay niyaya ko siya sa isang mamahaling resto. Nasa bulsa ng pantalon ko ang aking inihandang singsing. Oo, binala ko na mag-propose na sa kanya. Sobrang ganda niya ng araw na yon. Araw-araw naman siyang maganda. Pero iba talaga ang ganda ng mga babae kapag may date. Nagle-level up. Na-imagine ko kung ano yung magiging itsura niya sa trahe de boda niya kapag ikakasal na kami. Tumindig ang aking mga balahibo. Na-excite ako. Para akong binatilyo na first time magkaka-girlfriend. Para naman akong kinabahan sa setup na to. Ako nga rin eh. Anong meron? Mamaya ako nasasabihin sa'yo. Kumain muna tayo. Hoy, baka mamaya ako pagbabayarin mo lahat ng to ha. Lagot ka talaga sa akin. Hindi ah. Grabe naman makabintang to. Ang totoo, halos hindi ako makakain sa kaba. Baka kasi tanggihan niya ako o kaya ay hiyain. Ganun pala yung pakiramdam ng mga nagpo-propose. Nang matapos ang aming dessert, ay kumaway na ako sa waiter. Agad yung lumapit at inabutan si Miranda ng bouquet. Puro long-stemmed American red roses yun. Ay, ano to? Kapain mo yung gitna ng bouquet. Romeo? Totoo ba to? Seryoso ako sa'yo, Miranda. Totoo yan. Will you marry me? Teka, hindi ka ba nabibigla lang? Isang uri ng pagpapatali ang kasal ha? Kung sa'yo ako matatali, bakit naman hindi? Kahit pa ikadena mo ako, okay na okay. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko eh. Just say yes, Miranda. Ako nang bahala sa lahat. Ganun ba? Oo. E di, yes! Sige, yes na yes. Noong sumunod na araw, ipinaalam namin sa workplace na engaged na kami. Panay biro at pagbati ang inabot namin. May iba na nagsabi na sakit daw ng ulo ang kinuha ni Miranda. May iba naman na hinangaan siya at itinanong kung paano daw niya ako napatino. Naisip ko noon kung paano nga ba.
Hindi ko rin alam. Kung tutuusin, wala akong masyadong alam sa kanya. Hindi din siya masyadong makwento sa akin. Bagay na malalaman ko kung sino talaga siya isang araw na nag-date ulit kami. Sa bahay mo? May iba naman. Tsaka para ma-simulate ko kung ano itsura ng future misis ko sa kusina. Ah, ganun. At balak mo akong gawing kusinera, ganon. Eh, hindi naman. Magbigyan mo na ako, please. Siya, sige. Okay po, kamahalan. Tara, punta na tayo sa bahay mo, ipagluluto kita. Pero ang sinabing pagluluto, nahantong sa mainit na tagpo. Hindi ko alam kung sino ang unang humalik sa kanino. Pero natagpuan ko na lang na patungo na kami sa aking silid habang magkahinang pa din ang aming mga labi. Pagdating sa aking kwarto, ay pabiro akong itinulak ni Miranda sa aking kama. Akala ko ay susunod na siya, pero bigla siyang nagpaalam na magbabanyo muna. Natagalan si Miranda sa loob. Medyo napaidlip ako sa paghihintay. Naalimpungatan ako nang maramdaman ko na may parang nagsiservice sa akin. Doon. Siyempre, kakaibang saya ang naramdaman ko. Pagmulat ko, isang pares ng dilaw na mga mata ang sumalubong sa akin. Anong kalokohan to? Alis! Miranda! Nasaan ka? Ah! Tulong, nilalapa ako! Nilalapa niya ako! Nilapa ng malaking aso na itim ang aking kabahagi. Oo, si Little Romeo ay nadali. Nang magising ako ay nasa hospital na ako. Namulatan ko si Doc Gomez at ang resident urologist ng ospital namin. Seryoso silang nag-uusap. Nang mapansin nila na gising na ako, umalis na ang urologist at si Doc Gomez na lang yung naiwan. Oh, gising ka na pala. Dok, ano pong nangyari? May nangyaring aksidente doon sa apartment mo. Mabuti at kasama mo si Miranda. Si Miranda po. Ligtas po ba siya? Nasaan siya? Nandito lang ako, Romeo. Buti naman ligtas ka. Akala ko ano nangyari sa'yo eh. Ligtas naman ako eh. Pero si Doc Gomez, nasabi niyo na po ba sa kanya? Ang alin? Romeo, pasensya ka na. Pero hindi namin nailigtas ang... Wala na. Finished na. Hindi ko na narinig pa yung ibang sinabi ni Doc Gomez. Basta ang tanging alam ko lang na mga sandaling yon ay madilim ang paligid. Walang buhay. Ano pa ang silbi ng lalaki na walang lawit? Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Pag-alis ni Doc Gomez ay nagpasabog ng bomba si Miranda. Sa wakas, natapos din ang mga routines. Paano na yan? Hindi na kita mapapaligaya. Kahit kailan naman, hindi mo ako napaligayan na lalaki ka. Ano? Talaga bang naniniwala ka na magpapakasal ako sa katulad mo? Ikaw na tirador ng mga single mom? Na kung magpalit ng babae sa buhay mo, singdalas mo na magpalit ng brief? Miranda, ano bang sinasabi mo? Talaga bang hindi mo natatandaan ng mga babae na pinaglalaroan mo, ha? Ang laki ng pagkakahawig namin ng ate ko na inakit mo dahil lang sa na-challenge ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mildred, nung 4th year college ka. Isang single mom na may 6 months old na anak na babae. May fiancé. Kakabreak mo nga lang nun sa instructor na napatalsik dahil sa immorality eh. Dahil sa kagagawan nyo ng barkada mo. Dahil pinagpustahan nyo. Ang pagbanggit ni Miranda ng pangalang Mildred ay nagpabaha sa akin ng mga alaala. University days ko yun. Sobrang loko ko nun. Challenge sa akin ng mga babaeng taken na. Lalo at may anak na.
Nakilala ko si Mildred sa isang elective subject na naiwan ko noon. Sakto namang ganun din siya. Balita ang babae na yon na swerte kasi sineryoso ng fiancé kahit naanakan ng iba. Ewan ko pero naakit ako kay Mildred. Kinumpitensya ko yung lalaki na kahit kailan naman ay hindi ko nakilala. Nang malaman ko na nag-break sila, tapos naramdaman ko na sa akin bumabaling ng seryosong steady si Mildred, ay biglang tinapos ko na ang aming ugnayan. Kapatid ka ni Mildred. Oo, at hindi ako totoong single mom. Ako ang kumupkop sa anak ni ate na naulila ng dahil sa'yo. Patay na si Mildred. Wow! Hindi mo talaga alam? Pang klase ka rin ha? Nagpakamatay si ate dahil sa kahayupang ginawa mo. Inakit mo siya hanggang sa magkagusto siya sa'yo. Pero anong ginawa mo? Ha? Sinabi na niya sa'yo na may fiancé siya, pero hindi mo pa rin siya tinigilan. Hindi ko alam na magpapakamatay siya. Kahit na matapos siyang hiwalayan ng fiancé niya dahil nabalitaan yung relasyon niyo, saka mo naman siya iniwan. Alam mo, wala kang puso, masahol ka pa sa hayop! Miranda, patawad. Pwede ba? Huwag ka sa akin humingi ng tawad, Romeo. Sa ate ko at sa nanay ni Dale. Bakit naman napasamang nanay ni Dale dito? Dahil ang nanay ni Dale ang instructor ng university nyo, natatanggal dahil sa kalokohan ng barkada nyo. Nang maalis siya sa trabaho, lumubog na siya sa depresyon. Hanggang ngayon nakaasa na lang sa pills ang nanay ni Dale. Oo, natatandaan ko ang instructor na yon. Third year ako noon. Balita siya na straight-laced. Hindi pumapatol sa mga nanliligaw. Na-challenge ako nang hamunin ako ng barkada ko. Hindi ko daw kaya na tuhugin ng instructor na yon. 2 buwan ko din siyang niligawan at naging kami. Nagkaroon din kami ng mga intimate moments. Ipinagyabang ko na may relasyon kami. Sumabog sa university yon. At nabalitaan na lang namin na inalis siya for immorality. Pero hindi ko inaasahan na na-depressed pala siya. Hindi ko alam. Patawad. Hindi ko alam. Umamin sa akin si Dale minsan na magkasama kami. Na pinagbalakan ka talaga niyang paghigantihan. Natural na alarma ako. Salamat sa malasakit mo. Malasakit? Hindi malasakit yun. Naalarma ako dahil gusto ko. Ako mismo magpaparusa sa'yo. Buhay ang kinuha mo sa amin. Kaya dapat, buhay din ang kapalit. Kaya pinalapa mo ako sa aso na yun, ganun ba? Anong sinasabi mo na pinalapa? Ako mismo ang lumapa sa'yo. Anong sabi mo? Aswang ako, Romeo. Isa akong aswang by choice. Nang mamatay ang ate ko, dumayo ako sa Sikihor. Nagpaorasyon ako at lumunok ng kung ano-anong hiyas para maging aswang ako. Sabi ng manggagamot, hindi na ako makababalik sa normal kong kalagayan. Pero wala akong pagsisisi dahil isinumpa ko na hahanapin ko at tutugisin kita. Nagbibiro ka lang, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba? Biro lang din ang may nagpakamatay dahil sa kalokohang pinaggagawa mo? Baka nga nagbibiro lang din ako. Kung ganun Ang umuungol na aso sa mga talahiban sa apartment mo? Ang hayop na sumusunod sa iyo sa Nueva Ecija. Ang nangagat ng braso at binti mo? Oo. Ako yun. Ininda ko rin ang suntok na binigay mo sa akin ng gabing yon. ikaw yung asong malaki na pumalagkat sa akin sa damuhan. Kung ganun hindi totoo na nahulog ka sa kama. Ang suntok ko ang iniinda mo nun. Kaya ina-apply mo ng cold pack. Tama. Ang nanlapa ng hindi kilalang bangkay.
Ay, hindi ako. Kawawa ka naman. Kung kailan ka nagseryoso, saka ka naman ginantihan ng panahon sa ganitong paraan. Siguro naman magtatanda ka na. Siya nga pala. Heto na yung singsing na bigay mo. Ibigay mo sa babae na magpapakasal sa'yo. Yan ay kung meron pa. Magsusumbo ako sa otoridad. Hala, sige. Ano sasabihin mo? Na nilapa ka ng aswang? Isang nurse na nagsasalita na tungkol sa aswang? Eh di sige, nang mapa-mental ka, mas mainam pa nga. Halika na, sasamahan pa kita. Sa pagkakataon na yon, alam ko natalo ako. Galit, awa sa sarili, kawalang pag-asa. Yon ang mga emosyon na bumalot sa akin ng mga sandaling yon. Tama si Miranda. Sino ba ang maniniwala sa isang nurse na magsasalita ng tungkol sa aswang? Ang albularyo siguro. Pero ang pulis at mga doktor, natural hindi. Ilang araw pa ang lumipas at nabalitaan ko na nag-resign na si Miranda. Hindi ko na alam kung nasa na siya sa kasalukuyan. Ako naman ay umalis na din sa ospital na yon at lumipat sa isang pribadong hospital sa probinsya na kabibili lang ng mag-asawang politiko na milyonaryo. Minsan parang pakiramdam ko, lihim pa din na nakamasid sa akin si Miranda. Tinitignan kung nagbago na talaga ako. Kung ako ang tatanungin, oo, sobra. Isang aral na hindi malilimutan ang ginawa nila sa akin ni Dale. Pero bakit nga ba ako sumulat dito? Babala siguro para sa mga kolokoy na katulad ko, na anumang kalokohan ang gawin natin sa buhay, babalikan at babalikan tayo nun sa anumang paraan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po.